Hi everyone, it's Diana. Welcome back for another vlog. It's been a while guys, it's Diana and welcome back for another vlog here in my YouTube channel. And we are at the 2nd Street. So, ang 2nd Street po is another thrift store here in Japan. Nasa Yokosuka tayo. Yokosuka is part of near military base. Para makita nyo lang kung ano yung itsura ng 2nd Street. So, ito yung much upgraded na thrift store dito sa Japan. At iisa-isahin natin dito guys. And then, ilalagay ko po sa description kung saan ang address nitong Super 2nd Street. So, meron kasing 2nd Street, yung maliliit na shops ng second-hand items like clothes, shoes, luxury bags, and watches. So, andito tayo sa mga watches. So, pasensya na sa flickery, guys. Isa-isahin natin to. Yan. Ilalagay ko din kung paano kayo makapunta dito, yung address from Tokyo going to 2nd Street, Yokosuka. Okay? And we're going to feature watches, luxury bags, gadgets, iPhones, smartwatches, and cameras na available dito. Actually, yung mga watches nila dito, hindi gaano kadami. Pero it's better to have than wala, di ba? So, maglalagay din ako ng subtitles at kung magkano ba yung conversion from Japanese yen to peso. So, pasensya na kayo kung medyo nag-rattle ako kasi ngayon ulit tayo magbablog. Okay, let's start with these watches. So most of the watches here are Casio, yung mga G-Shock. Okay, isa-isahin natin. Pasensya na kayo sa flickery ha. So this is Casio 17,900 yen. Well, there is tax guys, pero may waive naman yung taxes kapag mga 5,000 and above ang binili nyo. They have Japan Web tax-free QR code. Kung ayaw mong ilabas lagi yung iyong passport para maka-avail ng tax-free, mag-download kayo ng QR code para every time na mag-shopping kayo, 5,000 and above na worth ng shopping products, pwedeng i-waive, okay? So dito, meron tayong 17,900 yen. This is a Casio watch. For me, it kind of looked 5 out of 10. Kasi may mga scratches and dents na sa mismong bezel. Ayan. So this is 17,900 yen. Katabi naman niya is another 17,900 yen. So it is ProTech Casio watch. Guys, disclaimer lang, I'm not a watch expert. So if may nasasabi man akong hindi talaga tugma sa ina-expect ninyo, feel free to comment down below. They have Hamilton watch. Yan. Yung Hamilton watch is 22,900 yen. Yan. Nagfi-flickery, no? Sorry. Sorry sa flickery. Kasi wala na tayong magagawa, guys. Ganyan na talaga siya. Nagfi-flickery talaga siya. And then there is a G-Shock Casio. So ito is 19,900 yen. 19,900 yen. We're at the Super 2nd Street dito sa Yokosuka. So from watches, mamaya part 2, pupunta tayo sa mga luxury items naman. Here is another Casio watch. This is AWM 500D 1AJF model. This is 19,900 yen. Yan. Another one, Casio. So, itong shelves na to is dedicated siya sa mga watches. Though, hindi siya ganun kadami. Wala akong masyado nakikitang luxury na type ng watches brand. Like yung Rolex, and then Tag Heuer, Patek Philippe. Wala pa sila dito. So, more on Casio, Citizen, and Seiko watches. So, punta naman tayo sa isa sa mga expensive dito na watches.
Guys, this is Seiko 6R2100Z0. And this Seiko watch is 17,900 yen. With tax, it's 87,900. Okay, ulitin ko ulit guys. This is Seiko 6R2100Z0. This is 79,900 yen. Tax-free na yan. Yan. Diba? Feel free to shout out guys sa comment section. Pwede tayo mag part 2, part 3, part 4. Marami tayong i-visit ng mga watches dito sa Japan. Mga shops like thrift stores, Book of Super Bazaar. Yan. Mag-visit din tayo sa mga Yodobashi camera kung saan matatagpuan natin yung mga brand new watches. So these are authentic and original guys. So itong nakikita nating Seiko na 79,900. This is, for me, it's 9 out of 10. Talaga namang sobrang ganda niya. Walang kagas-gas-gas-gas, no dents. So it has silver plated na bezel, and then yung dial niya is, I think it's more on gray. Chronograph. Feel free to correct me kung chronograph ba yan. And then next to that is the Casio 59,900 yen. Oceanus Casio watch. Yan. So ang kanyang bezel is black. And then yung dial naman niya is light blue, marine blue, parang ganun. Yan. So this is 59,900 yen. And then we got Citizen watch over here, which is 54,900 yen. So this is Citizen 9051 S129028. This is 54,900 yen. Yan ang closer look. Ginagamitan natin siya ng zoom para makita nyo lalo yung detail. So most of the prices na 50,000 and above, they are 9/10. Yung quality. Yan. 54,900 yen. Next to that is the LL Bean. 39,900 yen. Yan. Hopefully nakikita nyo yung mismong model, no? Yan. It's 39,900 yen. Next to that is another Casio Oceanus. This is 32,900 yen. Silver ang kulay niya. For me, it's 9 out of 10. So, like what I said, pag mga around 30 or 50,000 and above, maganda pa din yung mismong unit. This is original. May day-date na siya. It's 32,900 yen. So, sa baba tayo. This is Casio SARY 055 4R3603HO. Yan. 24,900. My apologies sa flickery. Napi-flickery talaga siya. Yan. Ayan yung unit. Try natin yung iPhone ko mamaya kung ganun pa din siya. So, sa baba naman is G-Shock Casio watch GST 210D 1AJF. So, this is 9,900 yen. Nakikita niyo ba ang aking kagandahan dyan sa salamin? Huwag nyo nang tingnan. Focus tayo sa watch. This is 19,900 yen. Yan. For me, this is 9 out of 10. Sobrang ganda. Makinis siya guys. Walang gas-gas. Yan. Next to that is 14,900 yen. This is Casio GST B100D 1AJF. Yan. This is 14,900 yen. Tapos yung katabi nga naman is another G-Shock GG1000 1A3JF. So this is 15,900 yen. Black yung color niya. Parang ano siya, a combination ng army green and black na dial.
Black din yung bezel niya. Di ba? Lakas makagwapo nito, guys. 15,900 yan. And then may yellow tayo dito na G-Shock GDX6930E 9JR. This is 17,900 yen. Yellow yung surroundings yung mismong unit, which is yung kanyang bezel. Yellow. And then, of course, black bezel. Yun. Dial, I mean. Yung dial niya is black. So, this is original, 17,900 yen. Next to that naman is another Casio watch na pambabae. This is GM5640 GEM1JR, 17,900 yen. Yan. Medyo madilim lang pagdating sa camera. Pero, tatayin natin i-edit, guys, ha. So, itong buong row, yan, 17,900 yen. Yan. Tingin ulit tayo ng Seiko. Ito. Another Seiko watch. This is Seiko 4R3603H0. This is 19,900 yen. I think na-feature ko na din ba to? Nakalimutan ko na, guys. Yan. And then, next to that is a Casio Quartz. This is a 19,900 yen. So, as you can see, guys, may mga rows sila na same din ang prices. Yan. Ito lang yung naiba yung Hamilton, which is 22,900 yen. And then, sa taas na Citizen Watch, 29,900. Baba tayo ng konti. Punta tayo dito sa shock resist protection ng Casio watch. So this is Casio DW5735D. Ayan, para makita mo. 14,900 yan. The same dito din sa katabi niya, 14,900 yan. Casio PRW 6000Y 1JF. Tapos another Guess watch, 14,900. Yan. So far, ito pala yung mga watches na nandito. So, wala ko masyado pang feature. Pasensya na kayo. Though, ang tabayanan nyo lang, guys. I want you to keep updated, ha? Kasi marami tayong i-visit talaga ng mga watch stores, especially sa Book of Super Bazaar. Sa Moores Building, babalik tayo doon. Isa yun sa mga masasabi nating top viewed vlog ko talaga. Though I was not perfect when it comes to pronouncing each brands, pero naibangon naman natin siya ng bonggang-bongga. Ayan. Ang dami kong chika. Guys, mag-comment kayo sa baba kung saan nyo gustong magpunta tayo within Tokyo, Yokohama, Kawasaki. And then, di ba gusto nyo mag-visit ako sa mga luxury bags, luxury items, stores sa Ginza, pwede naman. Kung may gusto kayo dito sa mga mabivisit ko, screenshot nyo lang, message nyo ako sa Instagram with the same name. Lalagay ko yung link sa description ko para di kayo mahirapan. So, most of the watches here, marami silang Casio G-Shock watches. So, dito yung mas affordable na mga watches like G-Shock. So, dito 5,900 yen lang. And then, next to this one is ito. Very rare yung color niya, guys, no? So, this is Casio GA1110HC1AJF. This is 6,900 yen. Yan, closer look. Kaso nga lang, nag-flickery kasi siya. Hindi ko na paghandaan yung flickery. Pag-aaralan ko talagang mag-edit ng hindi masyadong nag-flicker para maganda yung vlog. Another one is Casio watch. This is 6,900 yen. Pasensya na sa flickery, ha. 6,900 yen. Another Casio watch. So this is 5,900 yen. Oh, my favorite watch, Skagen watch. Ayan. Kaso nakabaliktad siya. This is 5,900 yen. Yan, Skagen. This is a Danish watch. Yan.
Crosswatch. Familiar ba kayo sa Crosswatch? Kung familiar kayo guys, feel free to comment down below. Yan. Shout out ko kayo sa next vlog. Ito yung mga around 4,900. Andito tayo sa affordable section ng watches dito sa Super 2nd Street sa Yokosuka. Yan. This is another 2,900 yen. Timex watch. Yan. Not really into these kind of brands. More on ano ko Seiko. Ako lang ba yung ganun? 2,900 everyone. Yan. Yung conversion, magpapop up siya mismo sa vlog. Para alam nyo na agad kung halimbawa may ipapabili kayo. Or kung halimbawa naman, gusto nyo ako mag-visit, mabibili natin siya. So as of now, ang conversion is sa 10,000 yen, it's 3,900. For me dito. Pwedeng GCash, diba? Card na lang yung payment. Timex. Ito, lady watch ng Seiko. This is 12,900 yen. Tapos, marami din dito sa baba. Like yung mga brand names such as Adidas. Yan. 3,900 yen. Another 2,900 yen. Paul Hewitt watch. Pasensya na kayo kung hindi ko siya napopronounce ng maayos. Correct nyo na lang po sa mismong comment section. Enjoy tayo dito sa ating shoppingan, window shopping. 3,900 yen. Yan. Coach watch, lady watch, 3,900 yen. Yan. And then, meron dito Michael Kors na watch. It's 3,900 yen. Pang girl to kasi very pink, baby pink, rose gold yung dial niya. Yan. This is 3,900 yen. And then, sa baba is a Casio watch which is 1,900 yen. Yan. Para makita nyo lalo. And then Elgin watch, 1,900 yen. And then, ito I'm not really sure about how to pronounce the brand. But forgive me. There are watches talaga na ngayon ko lang minsan na, alam mo yun, nakita. Na hindi ko talaga masyadong familiar. But we'll do our best para ma-pronounce, mapag-aralan ito. Yan. Guys, we're in the cheap section here. Gucci, ayan, 33,000 yen. So, ito yung mga cheap section dito. Yung mga Coach. Ito maganda, 6,000 yen lang. ₱8,000 yen. This one is 6,000. To 2,500 yen. Ito Kate Spade, 3,000 yen lang.
6,000 yan. Ito, Kate Spade, 5,000 yan. Mas mura na wallet. Itong Coach, Lancel, Thank you.